Hello viewers. For today's video, i-share ko sa inyo yung lagpas ata to 10, hindi ko na alam kung ilan tong i-share ko sa inyo na favorite plants ko nitong mga panahon na to na ipopropagate natin. Sasamahan niyo ako mag-propagate sa mga favorite plants ko. Katulad nito, ayan oh. Ito si Peru, variegated Peru. Ang haba na kasi niya, tingnan mo naman oh. Tapos lumiliit na yung mga leaves niya sa taas kasi wala na siyang pole. Ayoko na siyang dagdagan ng pole kasi kung ang mangyayari, dadagdagan ko siya ng pole, mapuputo lang yung mga roots niya sa ilalim. So, ang gagawin ko na lang siguro, i-repat ko siya pagka meron na akong pole. Pero sa ngayon, ipopropagate ko muna siya yung mga sobra niya. Kasi naputol yung roots niya dito oh. So, nakita ko kanina, sayang. Ipopropagate natin siya. Meron ako dito mga sphagnums. More on sphagnums yung gagamitin natin sa mga propagation ko ngayon kasi hindi naman sa totally napaka rare nitong mga halaman na to. Pero kasi mahal ko pa sila nabili kaya medyo pagka ganong mga 50-50 ka, pagka alam mong ayaw mong matunaw sa iyong halaman mo, mag-sphagnums ka. Tapos ito, yung mga basong transparent ang gagamitin ko. Kasi para makita ko yung roots nila. Pero sanay na sanay naman ako dito mag-propagate sa mga Peru. Kaya alam ko talaga na very good silang i-propagate dito sa sphagnums, kaya sphagnums talaga ang ginagamit ko sa kanila. Ang bilis nila magkaroon ng mga roots pagka sphagnums yung ginagamit ko. Yung gamit kong sphagnums ay yung ayan o, yung ang tawag dito fresh. Kasi meron di bang dried na sphagnums. Fresh lang yan. Oh. Kasi very good sa pag-cure yung mga sphagnums. Tuloy natin dito. Ayan o, medyo mataas na siya. Mag-1 dip tayo sa kanya. Magwa 1 leaf propagation tayo kay Peru. Yan. Naku, naputol ko na. Ayoko siya putulin ng mga nakaraan kasi ang lalaki ng mga dahon na po-provide niya. Oh. Nabili ko to parang mga 2 lang o 3 dahon tapos sobrang liliit. Mas maliit pa dito sa mga dahon na to. Tapos yung variegation niya ay ganyan. Oh. Ang liliit, ang konti. Buti na lang napalabas ko yung mga variegation niyan. Oh. Ganyan lang yung mga variegation. Ayun, oh, patsi-patsing kaunti lang. Lalo na yung pinaka mother plant niya talaga. Halos di mo makita yung variegation kasi nasa likod yung var. Ayan o. Buti na lang ay lumabas na siya. Ang ganda no. Ito halos mag full moon no. Nakakatakot din naman kasi pag full moon. Ganda ng var niyan. Mapaharapan, mapalikod. Kitang-kita mo yung var. Ayan likod niya oh. Nagmi-minty-minty yung kulay pag bago pa lang. Ito rin oh. Mint pa ang kulay niya. Hindi pa masyadong yellow. Okay naman ako sa kanila sa mga pero na to kasi hindi siya tunawin kahit variegated siya, hindi siya tunawin. Hindi siya maselan. Magwa 1 leaf lang tayo yan. Per nodes. Kita ba yung ko puputulin ko yan? Kita. Yan, per nodes tayo. Ito si Peru. Ayun o, hindi ko na masyadong pinutol dito kasi wala na siyang aerial dito. Maliliit kasi yung aerial roots niya. Kaya ang diskarte dito kay Peru, kahit hindi yung mga variegated Peru, kailangan wag mo siya masyadong ilulubog sa sphagnums or kahit sa lupa. Wag mo siya masyadong ilulubog. Yan, ganyan lang natin siya ilalagay. Yung talagang totally halos, yung aerial roots lang, tapos kaunti lang na sa dahon. Hindi ko maano dito kasi malakas yung hangin ko dito. Ang init kasi ngayon, samantalang kahapon sobrang lakas ng ulan. Ngayon naman, super init naman. Yan, lagyan ko sphagnums yung babying dahon niya. Yan, wag mo masyadong ilulubog. Ganyan lang siya, oh. Hindi masyadong lubog. Tapos wag mong masyadong hahayaan na mauuhaw sila. Kailangan, babantayan mo pa rin siya. Ilagay mo siya sa pwestong hindi mo makakalimutan, lagi mong madadaanan. Para in case na paalis ka, madadaanan mo siya. Ay! Diligan ko muna to pala kasi nauuhaw na, ganun. Lagi mo siya makikita dapat. Kasi sayang. Marami akong mga gantong baso kasi laking tulong nito sa atin pagka nagpo-propagate ng mga masiselan na halaman, tapos or yung mga mahal nating halaman ay kasi pag gantong transparent kitang kita mo yung roots. Ayan oh. Ito parang less than a week pa lang tong confetti na tong ganda ng kulay ni confetti oh. Isa rin to sa favorite ko pero mamaya i-propagate natin to mamaya. Ayan oh. Iglabasan na yung mga ugat dito sa ilalim. Sphagnums lang niyang kalahati. Ang bilis niyang magka-ugat. Talagang galit na yung ugat niyo oh. Naglabasan na. Isa yan sa mga favorite ko today. Yan. Ganyan. Digay ako ng digay kasi kakakain ko lang. Yan.
Pagpasensyahan nyo na kung dumidigay ako lagi. Dami kong nakain. Yan o. Hindi ko masyadong nilulubog. Yan. Yan. O. Diba? Sino ka dyan? Lagaan nyo lang sa basa dapat. Medyo basa yung sphagnum moss. Maganda kasi sa sphagnum moss pag ginagamit mo siya. Hindi ka mag-aalalang mag-overwater siya. Hindi ka naman mag-aalalang mag-underwater. Kasi may moist siya na tinatabi para sa mga halaman. Pero pag nakalimutan mo naman talagang totally naman talagang natagalan kang magdilig sa kanya, naku, doon talaga magdadry yung mga ano mo, propagation, sayang. Danas ko yan. Danas ko yan, ti. Ayan, isa pa. Pagsamahin ko na lang itong dalawa na to kasi ito kasing isa malaki. Ito pagsasamahin ko na lang to. Ang ganda nyo, oh. Ganda ng bar. Halos nag-half moon na siya. Kasi pagka nag-old leaf yan, parang ganito, oh, nag-half moon din siya. Ganyan. Magiging ganyan yan, oh. Di ba? Medyo bata-bata pa kasi, medyo hindi pa siya matured. Pero pinutol ko na. Kasi may mga dalawang dahon naman na siyang matira, oh. Di ba? May mga dalawang dahon na rin siyang medyo, yun ang bata. Yan, pag hindi ko pala ito nagupitan. Gugupitan ko muna at baka makalimutan ko. Yan. Para mas makita natin yung bagong ugat nila. Ito pag mga ganitong bagong propagation, wag mo munang papainitan to. Kahit yung roots niya. Lalong-lalo na pala yung roots niya. Kasi maselan pa yung mga roots niya sa direct sun. Kailangan shaded ka lang muna. Dun sa ilalim muna na hindi masyadong kulob. Kasi pag kulob, magtutunaw to ha. Diba mga beshi? Ang cutie lang. Diba? Naka-ano na tayo. Naka-3 propagation na tayo. Cute. Next natin. Ano pa next natin? Baba ko muna to. Tapos, next natin favorite ko. Ito hindi ko naman ito ipopropagate. Dadaling ko kasi ito sa office. Ayan si Yellow Star na Sansevieria. Apakaliit ko lang ito nabili. Super liit lang talaga. Ayan ang mga dahon niya, oh. Ayan. Ganyan ang mga dahon niya nung nabili ko siya. Ngayon, pak na. Kaya, buti na lang nakita ko ito nung nakaraan. Tapos, sabi ko, naghahanap kasi ako ng dadaling ko sa office. Tapos, ito, sa ilalim ko na siya talaga na, medyo nalimutan ko na siya ng bonggang-bongga. Ito kasi napakadaling alagaan kahit di masyadong diligan. Nakalimutan mo siya, man-neglect mo siya ng sobrang tagal. Buhay pa rin siya. At thriving siya, nagsisilakihan yung mga dahon niya. Kahit nakalimutan ko na to, totally talaga, parang 1 taon ko na itong na-disregard sa isip ko. Na talagang natabunan na siya ng mga halaman. Ayan, thriving. Laki na ng dahon. Si Yellow Star, yan. Hindi ko siya ipopropagate. Nag-aantay pa ako ng paso na, binili ko na yung with, yung self-watering na, yan. Kasi ita-transfer ko yan doon. Para hindi mahirapan yung mga maintenance pag magdidilig sa kanila. Isa pang favorite plants ko ay next na plant na ipapakita ko sa inyo. Yung favorite ko ngayon ay itong nabili kong si Florida Bronze. Ayan bronze na siya. Hindi masyadong kita na bronze siya. Yan, kaya nagugustuhan ko na siya ngayon kasi nabili ko siyang 1 leaf lang. Asan na yung 1 leaf kong nabili? Ayan, bronze na yung bagong dahon niya. At marami na siyang dahon. Ayan, nalimutan ko na rin to ng mga ilang buwan. Parang 6 months ko na itong nabili. Meron na siyang 2, 4, 5 na leaves. Diba? Per month siguro nagkakaroon siya ng dahon. Pero hindi ko siya ipopropagate kasi hindi pa siya masyado mataas. Tingnan ko nga kung may aerial roots na dito. Ay, meron na. Tumusok na siya dito sa fern pole. Pwede na rin siya ipropagate, pero hindi ko pa siya ipopropagate. Patatangkarin ko pa siya kasi gusto ko makita yung kulay niyang bronze. Isa to sa favorite ko dati na gusto kong bilhin na philodendron. Next natin ay itong Brazil kong propagation. Ang tangkad niya na, mataas na siya. Nakakatuwa pa rin yung Brazil, kahit mura na lang ang Brazil ngayon, pero gandang-ganda pa rin ako sa dahon niya, di ba? Ang cute lang. Tapos pa heart pa siya. Nasaan ba 'yun? Ayan, pa heart. Ito ang cute, Pa heart na may parang sa gitna. Ang cutie. Yan. Next natin itong mga anthurium ko ditong magaganda. Kahit na ang papangit na nila nung nakaraang tag-ulan kasi nagtumbahan. May bagyo kasi nung nakaraan.
Di ko sure kung anong name ng floor, ay ng floor, ng anthurium na to. Ayan oh. Kasi halos nabili ko siya sila, kakaunti lang. Yung dahon tapos ang liliit pa ng mga dahon. Di ko sure kung anong ano to, anthurium. Tapos ito pa, iba naman to. Kaysa dito sa isa. Yan, iba siya. Mas pahaba ito. Ito naman palapad. Yan. Meron pa akong ditong favorite na isa eh. Kasi ang laki na ng dahon niya. Ayan oh, ang laki ng dahon niya kahit na may sira siya diyan. Ang ganda. Ito si, di ko sure kung ito ba ay si hybrid na ano. 'Di ba ang ganda oh? Hindi ako masyadong fan ng anthurium pero yung foliage niya kasi doon ako talagang tuwan-tuwa. Pero sa mga propagation, pag-aalaga, hindi ako masyadong ano sa kanya. Sa dahon niya talagang nagpapakitang gilas siya sa akin. Kaya napapabili ako ng anthurium pagka nakakita ko ng ganyan ano, parang nagkikislap-kislap siya. Meron siyang parang mga glittering na ganito, tapos may mga nakalabas na veins, ganyan. 'Di ba ang cute niya? Yan. Ito ata si hybrid. Yan, ilalagay ko na lang diyan. Kasi hindi ako sure eh. Yan, hanapin ko muna yung lista ko, yung listahan. Basta hybrid lang naalala ko sa kanyang anthurium. Ang cute. Pero ang gusto ko talagang bilhin na anthurium, yung anthurium regale. Yun nga lang ang mahal pa niya, kaya di ko pa siya kayang, di pa kaya best. Next natin, ito. Tingnan nyo naman, apakaganda. May alikabok. Ayan. Napakaganda naman talaga. Ito yung bagong dahon niya. Ang ganda ng variegation. Ay, ang ganda niya. Ang cute. Ang ganda ng variegation, oh. Yan. Hindi ko ito ipopropagate kasi ano na to, baby plant naman na to. May mother plant pa ako nito. So, hindi ko ito ipopropagate. Ang cute. Ganda ng variegation na lumalabas. Buti nga nalagyan ko na siya ng pole kasi lumiliit yung mga leaves niya. Pero, yung leaves kasi na lumalabas ngayon, ang laki na. Kaysa dito sa isa, oh. Diba? Mas malaki na tong isa na to. Kasi nakadikit na siya sa pole. Meron na siyang nakadikit na ugat dyan sa pole. Oh, kita ba? Ayun. Yun. Yan. Ang cute. Lagay ko muna dito. Ito, propagate na rin natin. Kasi, ang ganda dito nung nakaraan. Yun nga lang, nalaglagan ng bayabas. Ayun, oh. Kaya ipopropagate ko na lang siya. Ito si silver violin. Silver na silver talaga siya. Yan. Fan din ako ng mga silver na foliage. O, diba? Ang cute. Popropagate natin siya. Yan. In between the nodes, putulin natin siya. Kita ba yung pagpuputol? Yan. Yan. Wala akong gagamiting mga kung ano-anong mga pampaampat o kaya rooting hormone. Magta-thrive naman yan sila. Hindi ko na sila lalagyan ng mga ganun. Kasi ang gagamitin ko naman ay sphagnum moss. So, sure lalo naman ako na magta-thrive siya dyan. Ilan ba mapuputol natin dito? Parang isa lang mapuputol natin dito kasi ano, masyadong maliit yung aerial roots ng isa, oh. Ayan, oh. Isa lang pala. Ito, may mother plant naman ako nito. Baby plant na to eh. Yan. Pero yung mama plant niya parang hindi pa masyado malalaki yung dahon. Ito, nagsilakihan ang dahon niya dito sa pasok ko na to. Ayan, oh. Yan. Lubog natin yung ugat. Ito yung babantayan natin sa mga susunod na araw. Maganda kasi mag-propagate kasi may babantayan ka sa mga susunod na araw kung may bagong ugat na siya, may bagong dahon na. O, diba? Ang cute. May bago na tayong halaman. Next natin sa favorite ko ngayong mga panahon na to ay ito. Diba si confetti? Diba nung nirepat natin siya nung nakaraan, ayan. Ang dami niya ng dahon. May pinropagita ko sa kanya. Ito. At tingnan mo naman ang ugat, bes. Oh. Kaya magpuputol tayo kasi super last na naman niya. Baka pag kasi tayo pag di tayo nag-propagate, laglag. Pag hindi tayo nag-propagate ng halaman, mas maigi magrepat ka kasi pagka super root bound na, naku, lalagas yung mga dahon ng halaman natin. Lalo na dito sa mga syngonium. Tunawin yung syngonium pagka root bound na. Wag mong hahayaan na
root bound siya ng bonggang-bongga, mauuhaw siya ng bonggang-bongga. Madali lang tong alagaan ng mga ano na to, Syngonium. Pero pag totally talagang root bound na siya, tapos di mo siya nire-repat, nakakalimutan mo na siyang i-repat, naku, saan ba ako magpuputol dito? Doon siya namamatay. Ang hirap niya hanapan ng puputulin. Yan. May isa-sacrifice ka lang ilang dahon dyan. Ay, wala ako masacrifice. Ay, meron pala. Ayan o, masacrifice ko yung isa. Mahirap kasi siyang pagtanggalan kasi ano siya, compact siya masyado. Yung mga dahon niya compact. Hindi siya leggy. Ibig sabihin, maganda yung legs na binibigay natin sa kanya. May palabas siya oh, sayang, unfurling. Pero, make sure na, isi-sure naman natin na hindi siya magtutunaw. Kasi sphagnum yung gagamitin natin sa kanya. Katulad sa mga kapatid niya. Super ganda. Ang bilis magkaroon ng mga bagong ugat. Kaya mabilis tong nagsimahal ay nagsimurahan. Kahit ang mahal nito dati, biglang nagmura kasi ang daming lumabas na propagation kasi ang bilis niya i-propagate. Ang bilis niya magkaroon ng mga roots, lalo na pag nag-sphagnum ka sa kanya. Bilis niya magkaroon ng roots. Yan, ganyan lang siya. Oh. Tapos lubog natin kaunti yung mga roots. Huwag masyadong lubog yung mga ano niya, mga stem niya at saka yung mga dahon niya. Kailangan halos ugat lang, tapos pai-star din nyo lang siya, ipit-ipitin ng kaunti para di siya ihangin. Yan, matitibay yan siya. Huwag lang natin siyang initan. Saka okay lang kahit maulanan, huwag lang mainitan. Kasi kahit maulanan to na maulanan, meron naman siya yung drainage na ginupit ko. Meron pa baba akong isa dito. Yung makakakuha pa ako ng isa. Hanap pa tayo ng isa pa. Maliliit kasi itong isa. Make sure lang na yung ipopropagate nyo ay merong mga ugat. Para sure na mabubuhay talaga siya. Doon talaga sila mabubuhay. Mahirap siyang tanggalin. Kasi very compact. Very compact siya. Ang maganda kasi dito kay Syngonium, pagka habang nagpo-propagate ka, mas lalo silang dumadami. Magkakaroon ng mga bagong dahon, bagong growth point pagka nagpo-propagate ka sa kanya. Yun nga lang, bawat propagate mo sa kanya, magsasacrifice ka ng isang dahon, dalawang dahon, mga ganun. Haba na ng roots niya. Hindi ko mahila. Wala, puputulin ko lang siguro. Yan ang haba. Ay! O, diba? Sacrifice yung isang dahon. Kasi, napaka-compact niya. Ayan. Ito medyo maliliit yung dahon na to. Ayan. Dapat laging may ugat na kasama. Yan. Si mother plant natin, tago na natin. Tapos, kuha tayo nito. Hindi ako nagpapawala ng mga... Marami pa naman akong available na pots dito. Kaya lang, pag mga bagong ano ko, pag mga favorite plants ko talaga na alam kong gusto kong mabilis siyang magkaroon ng mga bagong dahon, tsaka ayoko masayang yung cutting. Pagka nag-busy kasi ako, tapos di ko siya masyadong naalagaan, matutunaw. So ayoko naman mangyari yung kaya gumagamit talaga ako ng sphagnum technique. Ganoon kasi para hindi ako matunawan ng cuttings ko. Ang cute kasi ng mga dahon nito. Nakikita na ako sa mga pink na lumalabas sa kanya, oh. Yan. Nagtatalsikan yung mga ng sphagnum sa lakas kasi ng electric fan ko. Ayan, oh. Yan. Pitipitin natin siya ng konti para sturdy siya. Yan. Medyo marami na tayong plants. Next natin na favorite ko ngayon ay ito, tinanggal ko sa pinagkakaanohan niya kasi sobrang lush na niya. Si Philodendron Gigas. Sobrang lush niya na, oh. Na hindi niya na kinakaya, hindi siya dumidikit ng ayos dito sa sa pool na ginawa ko. Etong pool na to kaya ito natutumba kasi nakadikit to sa pader, doon sa grills. Ayan din siya nakalagay dyan sa likod ng monsterang malaki, sa likod niyan. Doon siya nakalagay. Ipopropagate na lang natin siya kasi medyo, pero ang laki ng mga dahon na lumalabas sa kanya, oh. Kasi ang liit lang ng mga dahon na nabili sa kanya, super liit talaga. Tapos naglagasan pa yan. Oh, tingnan nyo yan dyan. Naglagasan yan dyan. Meron akong video nyan about dito sa mga, ay, putol na siya. Putol natin.
About dito sa mga Gaigas, Melanochrysum, pareha sila kung alagaan. Kasi, yung mga problems sa pag-aalaga nito mga Gaigas na to, ilalagay ko dyan sa description box. Kung paano ko siya na-overcome. Kasi ang ganda ng mga dahon niya, talagang gugustuhin mo talagang mabili siya, lalo na pag mahilig ka sa mga velvet type na dahon. Isa itong mga Gaigas na to sa napakaganda. Tingnan mo naman kasi yung mga ano niya, aerial roots niya. Sobrang liliit. Ayan oh. Yan. Pag nahihirapan kayo, pag ang pwesto nyo ay nahihirapan kayong mag-propagate ng ganito, magpatubo ng mga ugat, mag-incubate kayo. Kasi na-try ko yan. Na-try kong i-propagate siya ng ay hindi ko pala siya pinropagate. Na-try ko siya kasi may bumalik sa akin parcel. Tapos naglalagay kasi ako ng bote, pinapasok ko sila sa bote. Tapos may konting sphagnum ata yung laman nun, or naka-sphagnum siya. Pagbalik sa akin, bumalik sa akin yung parcel kasi hindi kinuha ng customer. Taga-Bikutan lang yung customer pero hindi niya kinuha. Parang inabot ng 6 days yung parcel pabalik-balik. Tapos pagbalik sa akin, may bagong shoots, may bagong dahon na lumabas. Ayan, pinutol ko na. Ayan yung itutusok natin sa sphagnum. Ibig sabihin, try din siya sa ini-incubate. Pero ngayon, hindi ko naman siya i-incubate kasi nakakapagpatubo naman ako nito kahit di ko i-incubate. Kahit ganito lang, nakakapagpatubo ako niyan. Kaya lang. Ayusin natin ang ating tatalsikan na yung mga ano ko dito. Sphagnum. Ayan. Putulin pa natin to. Ay, hindi na. Itusok ko na to lahat. Nagtutumbahan na kasi siya, oh. Hindi niya na kinakaya. Ang laki pa naman ng mga dahon na lumalabas, oh. Oh, ang ganda ng Gaigas na to. Kaso nga lang, di siya dumidikit sa pool. Kaya, yun ang problema ko sa kanya. Ayaw niya dumikit sa pool. Masarap naman to i-one leaf propagation. Yan. Oh, ganyan, oh. Ang laki ng dahon niya, oh. Kakatuwa. Uubusin ko na lang kaya siya. Ubusin ko na lang kasi ang haba na ng ano niya, oh. Ang leggy niya na kasi, oh. Ubusin ko na lang siya. Yan. Tingnan mo naman, oh. Ang haba niya na, oh. Yan yung aerial roots niya, super liit. Dami ko sa kanyang ma-harvest. Ima-mother plant ko yung iba. Kasi, ayoko namang maubusan ito ni ano. Ganda-ganda kasi ang dahon niya. Yan yung aerial roots niya, oh. Yan yung ilulubog natin mamaya. Sa sphagnum. Ito siguro, ay itatali ko na lang, ganun. Para dumikit yung aerial roots niya. Yan, tatali ko yan dyan. Kasi sayang. Sayang ang ano naman niya, ang healthy naman niya dito eh. Kung uubusin ko siya, baka magtampo. Baka magtampo sa akin yung stem. Sayang naman ito, oh. Pinutol natin. Sacrifice ang tawag dyan, be. Sorry na, be. Yan, lagyan natin dito. Tapos butasan natin. Kahit mga 2 butas lang or 3, pwede na yun. Basta alam mong nakakalabas yung tubig pag diniligan mo siya. Nakakapagpa-trade naman ako ng walang butas yung paso. Kaya lang, pag napaparami kasi yung dilig, tapos malilimutan mo siya, tapos magdidilig ka na naman, di mo siya nakikita agad na puno pa, mamamatay yung plants. Dapat pagka walang butas, huwag masyadong diligan ng diligan. Kasi uubusin nila yung tubig na yan. Magta-trade naman sila, hindi naman sila mamamatay kahit na maapaw sila ng tubig. Huwag mo lang araw-arawin o kaya may tubig pa eh, hindi siya nawawala ng tubig talaga. Buong isang linggo. Laki ng dahon ni Gaigas. Diba? Ang cute. Yan, ganyan lang siya. Yung ano niya, oh, yung ugat niya lang mismo, ang halos nakatusok dyan. Hindi ko na masyadong diniin. Ito, 2 lang kasi malaking butas na nilagay ko. Ito, mas malaki. Parang yung paso ko ay hindi kakayanin tong malaki na to, ah. Maghahanap ako ng paso na mas malaki dito, mas mataas. Kasi hindi kaya, oh, masisira yung dahon. Pag pinatong ko to, sayad yung dahon, oh, di ba? Sayad yung dahon, dapat naka-elevate itong paso para di masira yung dahon, sayang. Maghahanap ako mamaya ng mga malalaking, parang ganito, oh, pwede to. Ganito kataas. Meron pa ako dito mga matataas na paso eh. Ganito mong paso. Baso-baso mga ganito. Mga melting baso, pwede na yan. Ay, mataas din.
Mataas pa, hindi pa pwede to. Kailangan ko pa ng matangkad. Yan. Maghanap ako mamaya. Mamaya na natin ito ipropagate. Ito kahit di mo naman kasi yan patuyuin, okay lang. Pero okay lang din kahit hayaan mo siya ng mga 2 to 3 hours na di mo na propagate. Di naman siya maglalagas. Ano tawag doon? Malalanta. Hindi siya malalanta. Next natin ito. Favorite ko to. Alam nyo ba yung mama plant nito? Super liit. Ito naman, super laki. Oh. Big size. Kasi yung nabilahan ko dati, ang sabi niya sa akin, small size lang daw talaga yon yung nabili ko sa kanyang bilitay. Pero, nung pinropagate ko yun, 1 leaf ko lang yung pinropagate kasi nalaglagan ng bayabas. Tapos sabi ko, kaya pang mag-trade nito kasi may aerial roots ako nakikita. Ngayon, naglagas yung isang 1 leaf, yung pinaka mother plant nila. Ito na siya ngayon. Matagal siya magkaroon ng mga bagong dahon pero sulit naman yung pag-propagate ko sa pag-aantay ko sa kanya. Kasi ang ganda ng mga dahon na lumabas sa kanya. Oh, ang lalaki na. Ang lalaki na. Yung mother plant niya, parang kalahati lang ito. Ganyan lang. Oh. Ganyan lang. Ganyan lang lalaki. Kalahati lang ito. Lalo na to. Kalahati lang yan. Nandito sa gilid. Nagsilakihan siya ng ganyan. Kahit small size daw siya. Kasi sabi sa akin ng binilan ko ay meron daw small size talaga na bilitay. Meron namang nagja-giant talagang bilitay. Yun pala, nagja-giant din pala yung binigili ko sa kanya. Kala niya siguro hindi siya nagja-giant. Oh, giant na to kasi. Malaki na siya. Unlike doon sa mother plant niya, oh. Diba? Ganda ng dahon, oh. Dahil sa neem oil lang. Dahil sa neem oil lang to. Nilagyan ko ng neem oil. Yung ginawa kong pampaganda ng dahon. Next natin, ito. Si Prince of Orange. Ito, ipopropagate natin to kasi ang daming aerial roots na lumalabas. Propagate natin to ngayon. Ang ganda ng dahon niya, oh. Ang ganda ng, ito may pagkaniyon. Ito may orange talaga, oh. Diba? Pak na pak talaga. Ito yung mga aerial roots niya. Makikita mo yung mga aerial roots dyan. Ayan yung puputulin natin. Ito yung ipopropagate natin. Siyempre, iiwasan natin makapag-sacrifice ng isang dahon. So, ingatan natin maputol yung ibang dahon niya. Kasi ito, mabilis lang siyang i-propagate. Yun nga lang, iingatan mo lang talaga yung pagpuputol mo. Wala kasi akong cutter. Hindi ko makita yung cutter ko. Ayan, oh, ang ganda. 3 dahon naman na siya, so magta-trade siya. Ang ganda ng kulay niya, oh. Favorite ko kasi yung neon, oh. Tapos may orange pa dito. Ayan yung aerial roots niya. Make sure na pag nagpo-propagate kayo ay yan, may aerial roots. Hindi na natin yan lalagyan ng pampaampat. Lalagay natin siya sa sphagnum moss. Trading yan kahit ganyan lang siya. Mapuputol ko pa ba to? Isa pa. Isa pa siguro. Lagay, ay, ito may ano na to. Niisip ko sa ko ilalagay yung mga ano gaygas kung saan ako makakakuha ng mataas na paso Ang laki sa mga dahon ng gaygas ko na yan ngayon. Hindi ko siya napapansin kasi ang laki ng natatakpan siya ng monstera dyan sa likod. Tingnan mo naman yung mga monstera dyan, talaga nag-monster na siya dyan. Ang lalaki ng mga dahon lumalabas sa kanya. Yan talaga yung gustong kong mangyari sa mga monstera ko dyan. Kaya dyan ko yan nilagay. At ngayon nangyayari na talaga siya. Tapos, alam nyo ba, 1 leaf ko lang yung pinagtutusok dyan sa direct soil yan, sa ilalim. 1 leaf lang yan nilagay ko dyan. Aba, ngayon, pakaganda na Yun Sino ka dyan? Laki ng dahon niya Super laki, giant na giant. Ayan. Ayan yung ugat niya. Hayaan natin yung ugat niya maganyan siya. Kasi dyan mo makikita na may mga bagong ugat siyang nag-activate. Yan. Ang cute. Ano pa tayo ng mapopropagate? Kasi, pwede pa to pwede pa to. Yan. Para walang masacrifice na dahon. Parang, pag nagugupit ako, parang hindi na ako humihinga. Kinakabahan ako, baka magputol yung dahon. Yan, my gosh. Tingnan mo naman yung ugat ng isa, Nag-activate na siya ng bongga. Ilang haba niya na. Ayan, ang haba niya na, ang ganda. Ang ganda ng ugat, diba? Di na tayo mamumroblema, hindi siya mabubuhay. Kasi talagang mabubuhay siya. Ang laki na ng aerial roots niya, ang laki, ang haba. Ito na yung mother plant natin. Magkakaroon ulit yan ng mga babies dyan. Maganda kasi pag nagpo-propagate, mas lalo siyang nagiging lush. Kasi, bakit siya nagiging lush? Yung mga pinagputulan mo,
may lalabas na mga 3, 2, higit pa sa isa na growth point. Kaya mas nagiging lush yung mother plant pagka pinuputulan natin sila or pinopropagate natin sila. Ay, ito sa mas maganda sa ano ko na siya ilagay. Sa potting mix. Ito yung gagamitin ko sa kanya. More on rice. Ano? Pumice tsaka ayan, mga chunky. Chunky yan. Parang malaki ng isa. Yan, nilagyan ko ng mga uling-uling tsaka chunky para makahinga yung aerial roots niya. Mas lalo siyang dadami dyan. Yung mga roots niya, mas lalong magta-thrive. Pag yung mag-aalala kung napuputol ng, akala niyo napuputol niyo yung mga roots pag iniikot niyo siya, di po yan napuputol kasi meron siyang parang naka-cover up lang. Kaya pwede mo siyang iikot na ganyan. Mas gusto nila yung ganyan. Nagkakaroon yan mga bagong babies na ugat. Yan. Chunky. Oh, yan. Nilagyan ko lang dyan ng mga chunky, uling, ano pa ba? More on pumice. Yan. Pumice tsaka vermicast. O, diba? Magta-trade na yun dyan. Next natin, na ipopropagate natin. At favorite ko ngayon. Asa na yun? Hindi ko makita. Ay, hindi ko pala ito ipopropagate. Ito, si Osebuno. Ito yung nabili ko ng 400 ata yun. Pagka mahal-mahal pa. Tapos ang liliit pala. Ayan o. Nagpuwing ako. Meron ako ditong Osebunong malaki. Ayan o. Ayan yung isa. Pero ito yung, malaki na yung lumalabas sa kanya. Siguro i-repat ko to mga after lumabas tong na to, baby niya. Kasi ayaw ko munang galawin yung ugat niya kasi may babying palabas. Baka ma-disturb ko yung paglalabas niya. So, pag lumabas na siya, tsaka ko siya i-repat para mas malaki pang dahon yung lumabas sa kanya. Kasi konti pa lang naman yung aerial roots niya, hindi pa siya for propagate. Ayan o, konti pa lang. Tsaka ko na siya i-propagate. Kasi, or lalagyan ko na lang siya ng pole para mas malalaking mga dahon yung lumabas sa kanya. Next natin, ito, si Red Sun. Ay, si Red Sun ba to? Si Black Sun. Si Black Sun pala. Yan. Favorite ko siya ngayon kasi ayan parang katulad dito kay ito nga lang pahaba. Ito naman si Prince of Orange. Yan, palapad naman siya, no? Yan, palapad siya. Unlike dito, pahaba naman siya. Diba? Ang cute niya kasi. Hindi ko naman siya ipopropagate, pero favorite ko siya ngayon. Hindi ko muna siya ipopropagate. Kahit marami siyang aerial roots diyan. Konti pa lang naman kasi yung mga niya. Hindi pa siya masyado matangkad. Yan. Ang cute, oh. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng bar niyan ganito. Pero pagka habang nag-old leaf yan, nagiging black na siya. Kaya siya tinawag na black sun. Parang nagda-dark na green na siya na may pagka-black, blackish, ganun. Diba? Ang cute. Next natin, na favorite ko ay ito gusto ko i-propagate ito. Ito si Raindrops Aglaw. O, di ba ang ganda ng mga niya. May pagka yung dahon niya dito sa gilid. Ayan. May pagka tawag dito. Ayan yung silvery splashes. Tapos ito naman parang nagagalaxy na pagka green. Ang ganda Alam niyo kung bakit ko siya ipopropagate. Ayan na mga babies niya. Ang dami na. 3 na sila dyan. Tapos 3 beses na ata itong natumba kasi ang lakas ng hampas ng bayabas. Laglag talaga sa kanyang malalaking bayabas. Kaya nasira yung mga dahon niya dyan. Ayan pinutol ko na lang kasi nasira na yung mga dahon. Ang last na siya nung nakaraan, parang 4 o 5 dahon ang natanggal ko dito sa may harapan na to. Kasi sunod-sunod yung bayabas na nalaglag. Ayan pero ipopropagate ko siya ngayon. Dito natin siya ipropagate sa baba. Kasi para makita nyo kung paano mag-propagate ng aglaw. Yan. Baba natin yung camera. Dito natin siya i-propagate. Yung confetti natin, ang dami. Dami ko nakuha sa kanya ngayon. Nakakatuwa. Yan.
Ibubuhos mo lang yan ganyan. Tingnan mo naman ang mga ugat niya, oh. Sobrang dami niya ng ugat. Oh, di ba? Ang dami niya ng ugat, oh. Konti na lang yung ano niya, oh. Ayan, ganyan ako mag-propagate ng aglaw. Lagay natin siya dito sa pinagtanggalan ko kanina. 3 pasok. Tapos, gagamitin ko sa kanya ay ganito. 50% na pames. Maganda rin to sa aglaw. Pero ito naman si ano, hindi naman tumaselan. Kuha pa ako ng ibang ano, ating mix. Ito, hindi ito maselan. Kahit anong potting mix gamitin mo dyan, magta-tribe yan. Ayan, tingnan mo. Oh. Ihiwalay lang natin yung mother plant. Talagang dikit na siya. Well rooted na talaga to. Oh, yung aglaw na yan, oh, sobrang rooted na talaga. Puputulin natin siya kasi nagkambal na siya. Yan, oh, nagkambal na siya dyan. Kahit di ka na mag ano dyan, puputulin lang natin. Make sure lang na may kasama siyang ugat. Yung puputulin natin sa kanila. Yan, ganoon. Kahit wala ka nang gamitin pamputol. Yan. Tapos, itong baby plant niya isa, putulin din natin. Ganyan lang, ah. Make sure na may kasamang ugat. Yan. Ito yung mother plant natin. Ang ganda ng mga dahon kasi nito, kaya favorite ko siya. Lalo na pag talagang bright na bright yung sunlight na ibibigay mo sa kanya. Maganda kasi sa aglaw, ang potting mix mo kailangan hindi masyadong madikit. Tapos, lalo pag hindi masyadong mahangin dyan sa pwesto nyo. Huwag yung masyadong madikit. Kasi, nagtutunaw siya. Lalo na mga pink-pink na dahon. Nagtutunaw siya. Dapat, maraming pames, mga 30% pames hanggang 50% para may aeration sa pot. Sa loob ng pot, para magkaroon ng mga bagong ugat. Yan, ganyan siya. Yung baby plant pa natin. Ito naman kasing mga sun, ano to? Rainbow. Ano nga to? Dito maselan sa potting mix. Yan. Yan, ang cute oh. 3 daon lang pala to. Baby. Isa pa. Ito hindi ko na ito hinugasang paso ko kasi ano, tatanggal ko lang dyan ng mga halaman na binalot ko pang Shopee. Healthy naman kasi yung halaman na yun. Hindi naman nagkaroon ng fungus, hindi naman nagkaroon ng kung ano-anong sakit. Kaya kahit di ko nahugasan yung paso, hindi naman sila na-affect. Yan. Yan. Ganyan siya. O, diba? Yan. Ganyan lang i-propagate itong mga raindrops na to. Or kahit anong aglaw. Pwede mo siyang putulin, pwede mo siyang paghiwa-hiwalayin. Pagka masyadong leggy na yung mga, ano mo, mga aglaw mo, pag leggy na, pwede mo na siyang putulin dun sa pinutol mo sa kanya. Huwag mong tatanggalin doon sa potting mix niya. Yung pinagputulan mong mga ugat lang, tapos stem. Yung stem na yun, magkakaroon ng mga bagong shoots yun. Minsan 3, 2 shoots pa. Pero, ang ginawa natin dito ay, pinaghiwa-hiwalay natin siya. Yung mother plants niya, magkakaroon pa to ng mga babies dito sa ilalim. Ayan. Kung gusto niyo malaman all about sa pag-aalaga ng aglaw para mapaganda niyo yung aglaw, meron akong video niyan. Ayan. Click niyo na lang.